At isa lang po ang inahabilin sa atin ng ating Panginoon. Maging tapat lamang tayo sa Kanya. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi at sabay sa pagkakataon ito, sabay-sabay po nating awitin ang dasal na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Lumuhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang kapantay noon ngayon at kailanman, sundin ang kanyang kalooban, talimahin siyang tuwiran, ipapakita niya kung sino siya at papaano siya magmahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Walang taong gustong masakitan, subalit ilan kaya sa mga tao ang gustong paggamit para lamang mapakilala, mapatutuhanan ang Diyos Amang tinatawagan ay buhay nga sa tuwina. Walang taong gustong magupo sa buhay nila. Subalit ilan kaya ang susuko para magpatotoong sa pagkilala sa Kanya'y may isinuko sila. Walang taong gusto makasakit ng damdamin niyaong may takot sa amang mahal. Subalit ilan kaya ang mga katauhan na kapag may nasasaktang kapwa sila, naalala nila at nakikita kung papaano
ang masakit sa kanila ay huwag gagawin sa kapwa nila. Walang taong may gustong ipahiya ng kapwa niya. Subalit, kung sa pamamagitan ng kalooban ng Ama at sa pagtalima sa kagustuhan niya, nagaganap ang ipahiya ka ng kapwa mo, magpuri ka sa Ama. Ilan nga ba ang makakaunawa para sabihin, ganyan lang ang buhay? Ilan nga kaya ang magsasabing, laban kayo, sapagkat may Diyos naman? Ilan nga kaya ang sasabihin nila ay, ba't ganyan ang buhay? At ilan naman kaya ang magsasabing, buhay talaga ang Diyos? Iba't iba nga ang sinasabi ng tao, iba't iba nga ang layunin ng tao, iba't iba nga ang damdamin ng tao, subalit ang Ama, iisa lamang ang layunin niya, ang damdamin niya para sa mga anak niya. Ang maging karapat-dapat sila sa kanyang pananaw at maging galak ang kanilang makamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad kayong nagsisikap at patuloy na nagnanasang siya'y kamtin at kilalanin, tuwirang pakikilala siya at magpapadama sa inyo. Mahirap sa damdamin, mahirap sa kaisipan kapag may pinakikibakahan. Sa mga pinagdaraanan sa buhay, wala kang kaakibat na tunay na magbibigay lakas maliban siya. At ang kapwa mo tao na may takot sa Kanya, na nagmamahal sa Kanya at kumikilala sa Kanya. Kaya't mapapalad kayong pinag-isa't nagkaisa na nagpadama ang Ama at nadama naman ninyo at patuloy niyong pinaglalaban ay siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanang, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Mula kay Lucas. Pinag-uusapan ng ilan sa kanila ang templo. Ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay guguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari at ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila, huwag kayong mga mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ito, ngunit hindi darating kara-karaka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom, at magkakasakit, magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit, bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't usigin, kayo dadalhin sa mga sinagogang upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay hiharap kayo sa mga hari at sa mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Buhay bang Ama? Maliwanag ang katotohanan. Ang mga pinag-atasan, nagluluwal sila ng kay-inam na mga pananalita at hindi nila matanto, ni hindi nila kayang suriin kung paano nila ito nailuluwal.
Sapagat ganang pagkatao'y wala nga silang batid, wala silang kaalaman, yamang hindi ito pinag-aralan ng kanilang kaisipan. Sadyang numukal at dumatal na tuwiran, at kapag inulat sa kapwa nila lang, ang kapwa nila hindi nakakaunaw at hindi makadama, hindi nila matanggap ang mga gayong totoo at tapat na pangungusap. Kaya naman, sa mga ginampanan nila, mula pa sa simula, may mga naggalit sa kanila, may mga naghimagsik, pangunahin na ang isinugong anak sa lupa. Gayon paman maliwanag ang habili ng Espiritu sa katauhan ng anak na isinugo para sa mga anak, upang sa gayon sa pagdatal ng takda, nausigin sila ng kapwa, may katalinuhan silang taglay at kapangyarihang dumaratal na hindi nila kayang liripin man lamang sapagkat patutoong Ama ang nagbibigay. Mga minamahal ko, kailan kaya matututunang lubos ng tao ang pananalitang, lumaban ka anak, kung ako'y kilala mo, tandaan mo, may gagawin ako sa buhay mo. Kailan kaya matitimo sa damdamin ng tao ang sinasabing, magmahal ka at madarama mo ang pag-ibig ko? Kailan nga kaya gugunitain ng tao ang mga paalala ng Ama, ang sumusunod sa akin, kailan may di gugupuin ng mga lalahanin, kagulumihanan, at kawalan ng pag-asa. At kailan din kaya mulit-muli gugunitain ang mga aral at binitawang salita ng Ama kay Abraham, hanggang sa salin lahi mo sa 12 lipi, kailan may di ko pababayaan ang mga sumusunod at kumikilala sa akin hanggang kaapu-apuhan. Kailan nga ba gugunitain ng lahat ng tao ang pangakong mainam at makatotohanan ng bawat aral ng Ama ay buhay at makapangyarihan ng bawat isa na nagsasabuhay, kailan may di malulumbay. Dumaratal ang mga pagdalisay, nakararanas ng mga pagsubok sa buhay, subalit ang katatagan at pagtitibay kanyang ibinibigay upang ang lahat ng sa kanya'y sumusunod at tumatalima, nakakamtan nilang lubos, napapatotohanan ang salita niya'y may buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag ang katotohanan, mga minamahal ko. Ang mga kaganapang paglalaban-laban ng mga bansay inuna na ito. Kung magkagayon at may nababalitaan kayo, ano nga ba ang dapat isipin at gunitain nyo? Sadyang ang buhay ang Ama, walang pagkabula ang salita niya, kaya't ang marapatop din at gawin, sundin at kilalanin siya upang wag natin itong sapitin. Nawa nga, mapagtanto, mapagnilay at mabulay-bulay ng mga anak niya upang sa gayon, ang bawat araw nila'y siyang kalinga, siyang gabay nilang asahan at makasunod sila sa kalooban niya. Kaya nga't maliwanag ang katotohanan, hindi mawawasak ang kanyang bato na pinagmulan. Unang batong walang katibagan, ang Amang sandigan ni Numan. Subalit ang lahat ng tinindig ng tao, maaring mawasak at matibag. Subalit ang Ama, kailanman ay hindi. Kaya't halina kayo mga mahal ko, sa Kanya nyo ilagak ang inyong kalooban at di mawawasak sa inyong kalumbayan. Nek karamaniyahana, nek karamaniyahana, nek karamaniyahana. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Masaya ba ang tao? Kung minsan nagtataka ang tao, may mga magtatanong, bakit po kaya ganun? Kahit anong panalangin ang gawin ko, hindi pa rin ako mapakali, hindi ako makatulog, hindi ako mapanatag. Sasagutin naman siya, may iniisip ka kaya gayon? Wala po, wala nga akong iniisip, wala na nga yata ako ekang isip. Yan naman ang tugon ng maraming mga nagtuturan. Ang tugon na namang muli sa kanila, napaka-imposible namang yang wala kang iniisip ay di ka makatulog at di ka nag-iisip. Kaya nga, kung ang tao nga ay tuwirang, sasabihin nila, ang aking isip ay lalaga ko sa Ama, papanatilgin niya at papayapain ganap niya.
Tandaan ninyo, magaganap ito sa lahat ng nagsasabing, kikilala ako't kikilalanin ko siya at matutupad sa akin ang pagsunod ko sa kanyang mga aral at isa sa buhay ko. Makikita nyo kung paano siya tapat mangusap noon, ngayon at kailanman. Sapagkat nakikita man ninyo ang mga lingkod na nakatawa at tumatawa. Ngunit di nyo alam ang mga pinagdaraanan nila kung minsan ay mas malalim pa sa inyo ang mga tinatahak nila. Mas baku-baku pa, subalit dahil sa Ama, nililisya sila sa bakong daan, sa malalim na karagatan, na hambing sa kanilang nilalangoy, na pagdakay hindi mo namamalayan, nakasasadsyad ng ganap. Alalaong baga, patotoo lamang ng Ama kapag siyang nagbalangkas at nabuo mo ang pagtitiwala mo sa Kanya, bubuuin din niya ang pag-asa mo, tao. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, mula sa awit, purihin ang Panginoon, awitan niyang bagong awit. Si Yahweh ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan pawang mga Diyos-Diyosan, si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalupaan, maging sangkalangitan. Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mananahan. O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na manginginig ang lahat sa daigdigan. Adhika nga ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya. Patuloy na parangal at papurihan nga siya. Yaong mga anak niyang sa kanya'y kikilala at kumikilalang totoo na. Nararamdaman nila sa damdamin, sumisibol ang galak nila. Di man pagdaka naramdaman, nakita kung papaano ang paglingap at pagkalingan niya sa mga biyaya at pagpapalang dinaratal niya. Napapatotohanan niyang siya'y kumakalingat di nagpapabaya sa isa't isa, kaya't ang bawat nakakita at nakasaksi ng ganap niya, tuwir ang masasabi, o dakila ka, Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Noong unang panahon, walang mga laboratories. Walang chinecheck yung dugo mo, tinetest baga. Subalit, ang tawag din noon ng mga sakit ay sakit ng tiyaneka, lumpo, pingkaw. Ngunit kay hahaba ng buhay ng mga tao. Noong unang panahon, walang mga sangkap na iba't ibang sangkap at walang mga pangalan na maraming pangalan ng lutong pagkain. Walang kaldareta noon, walang menudo, walang mechado, walang asado, walang embutido, kung ano-ano pa na tinatawag sa salitang tao. Ang lahat na yan ay pinag-aralan at napag-aralan naman ng tao. Likha ng Ama ang isip nila na ginamit para makatuklas ng iba't ibang lasa. Likha ng Ama ang mga isip nila na makatuklas ng iba't ibang pantimpla. Likha ng Ama ang mga karunungan para makatuklas ng iba't ibang pangalan ng karamdaman. Likha rin ng Ama ang kaisipan nila na dinaratal na talino upang makagawa sila at makaukit ng mga bagay na magaganda. Sapagkat ang lahat nga ng kaisipan ang siyang ginagamit para makabuo ka ng ganyang gawa.
ng ganyang salita. Sapagkat kung walang isip, saan tatala ang mga salita at para magawa mo ang bagay na sinabi mo? Subalit sa mga kaganapang ito na pinatupad ng Ama, ilan kaya ang nagbigay tuon sa Kanya na nagsabing, salamat sa talino ko, sa taglay kong ito, kahit ako'y karpintero, nagagamit ko isip ko, ang talino kong ito'y nagawa kong tahanan ko at kumikita pa ako para sa kapwa ko na pinakikinabangan ko ang bayad nila. Ilan din kaya ang magsasabing, salamat sa kalusugan ko, kahit payak ang buhay ko, ganitong hanap buhay ko, labandera lang ako, kalusugan ko isang kayamanan ko. Kailan din kaya masasambit at masasabi ng tao, salamat sa mga paninda kong ito, kung walang nilikha ang Ama, wala akong ititinda at wala namang bibilin ang tao. Kailan kaya masasabi ng tao, salamat sa mga pagkain kong ito, sa bigas at ulam, sa isda at karne, sa mga gulay na aking nakakain. Salamat! Kailan kaya masasabi ng tao ang puro salamat? Kundi, sa lahat ng taong ang hinagpis sa buhay nila, wala siyang naririnig, kundi, ano bang buhay ito? Ngunit kasalanan ba niya kung anong maging buhay ng tao? Walang kasalanan ng Ama sa lahat ng mga paghihirap ng dusa ng tao. Lamang ang taong maraming adhika sa buhay, ang taong maraming ginugusto sa buhay, ang taong sulong ng sulong sa buhay, ang taong nagpapahirap sa kanilang sarilit katawan, ang taong nagpapahirap ng kanilang kaisipan. Sapagkat kung ang tao'y susunod lamang sa kalooban at damdamin ng Ama, wala ngang gulong isip, wala ngang maraming gusto. At ang kalakas at kalusugan nila na nagiging taglay at kagalingan nila ay nasa kanila, patuloy nilang mapapakita na sila'y mahal ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Ilan nga kayang magsasabi sa mga nakatuklas ng makinarya, makina ng tubig na gawa niya kung paano makahigop ang paakyat na tubig. Makinarya ng makina kung paano makapag-rotopetor sila. Lahat ng makinarya, utak ng tawang ginamit, isip ng tawang ginamit. Kung ito kaya ang wawasakin ng Ama, ang pag-iisip ng tao na di na matalaan ng talino, buhay ka, wala kang alam, wala kang kamuwangan, wala kang kamalayan, ito kaya'y masarap na mabuhay ka na lamang ng ganyan? Tulad ng mga taong abnormal, na nabubuhay sila, nabuhay na patay, sapagkat sila'y komatos na turingan sa sakit na natuklasan ngayon na sinasabi ng tao. Ngunit at pasubali ng panahong yaon, walang mga sakit na ganito. Anong ibig kong ituran at baybayin sa inyo ngayon? Habang maraming tinutuklas ang tao, maraming nagaganap na di mabuti sa mundo, maraming nalilisya at nawawalay sa Ama, maraming naliligaw at nagkakasala. Paano masasabing, ako'y sa Ama? Siya'y sa Ama kung gawa niya'y lisyang at di marapat. Napapatotohanang siya'y sa Ama at ako'y sa Ama, wika ng bawat isa. Kung ang tuntunin nila'y ginagawa ang kalooban at kagustuhan ng Ama. Mapapalad kayong nagsisikap at patuloy na nais niyong mabuo ang inyong sarili upang maging ganap na maging tahanan ng Espiritu ng Ama at mabalangkas niyang marapat, matupad niyang dapat sa inyong pagkatao'y maging ganap kayong lahat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? May nakalagay ba sa Biblia na Philippine money? Ang nakalagay ay denaryo, di ba? Dinar, sa madaling salita. Doon nagsimula sa dakong yaon kung saan ang isinilang na Ama ang nagbigay buhay ay silang unang nagkaroon ng pera. Ngunit saan bansa at saan dako magulo. Pagnilayan ninyo ito. Anong pinaglalaban ng tao?
Anong pinakikipaglaban ng tao? Ba't sila'y nagkakagulo't nagugulo? Hindi ba't ang karapatan, ang ari-arian, na ganyan din ang simula't pasimula nung una pa man, kung bakit winasak ang Babylonia at Ninive, ang Sodoma? Yan ang patuto ng Ama. Ang kapalaluan ay ayaw niya. Kaya't ang mga anak niyang di sa kanya'y nakakakilala, ngunit sinasabi nilang siya'y kilala. Sinong madaya't dinadaya? Ang tawang madaya, ang Ama dinadaya. Madadaya mo ba? Ika-isang tao lamang kanyang nilikha. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya naman, sino ang lumikha ng kalikasan? Hindi nga ba't siya rin naman? Kaya naman, ulit-ulit kung sasambiting kaya naman, siya rin ang may karapatan at gumanap sa kalikasan. Nang dahil naman siyang lumikha, nagagawa niyang gusto sa kalikasan. Kaya't kapag ginusto niya, tibagin niya ang ganito, wasakin niya ang ganito, yugyugin niya ang ganito, walang makatututol na tao. Kaya, wawasakin ka ba? Titibagin ka ba? Yuyugyugin ka ba ng kabalisahin mo? Kung kilala mo siya at nasa puso mo siya, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Manapa, tuwirang alalahanin, siya ang kapayapaan, ang kaaliwan, galak at tibay, maging ang buhay. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal kong tuwiran, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Naunawaan niyo po ba ang mga hinayag at ninulat? Mapapalad kayo. Sapagkat ganang tao si Constancia, wala pa siyang narinig at wala pa siyang batid sa mga sinambit. At kung pakikinggan niya, doon pa lamang niya malalaman at mababatid kung anong winika ng kanyang bibig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Kaya't ang tuwirang titingin, tititig at sa kanya lamang makikinig. Anong mapapala? Anong makakamit? Subalit, kung ang pinakinggan nyo at minasdan nyo ay ang kabutihan ng Ama, tuwirang kayo'y uuwi na may taglay na daladalang gala. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Inyo na lamang pagnilayan kung ang inyong lalamunan, napapasukan niya ng tubig, pinapasukan niya ng inyong kinakain. Kung magkamisan kay ganda ng daloy, at pagdakak, hindi nyo namamalayan, sumamaan ang inyong pakiramdam. May nangangati lalamunan, may napapaubo ng tuwiran, may lumagkit ang lalamunan, ang laway niya'y nariyan. Ibig sabihin, kasulok-sulukan mat kaloob-looban man, Ama ang nakapagpapabago at nakapagpapaiba. Kaya kung tatanggapin siya, hindi kaya mabago lahat ng damdamin ng tao? Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At sino ang nakababatid ng likaw ng bituka ng tao? Ni walang makapapasok sa loob nito para balibatin niya, dili kaya'y bilangin kung ilang ikot siya. Subalit ang Ama, alam niya kung paano pagdali ng pagkain niyo hanggang makapasok sa tokong niyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Na paghihiwalay niya ang dumi ninyo't ihi. Na ilalabas niya ang inyong pawis at luha. Gayon din naman sa inyong tenga at ilong, maging sa bibig, nagiging laway. O tao, magnilay kayong ganap sa bawat may butas na partisyon ng inyong katawan. Iba't ibang nailalabas ng Ama, iba't iba rin ang tawag ng tao. Subalit sa isang katawan nyo, na isang bumalangkas, dapat siyang manguna. Sumainyong pagharian ng Ama ang bawat isa. Ang paghahari niya'y tapat, totoo, buong panahong mabubuhay kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam,
nek karamanayana. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Kaya bilang tao at pagkatao, kapag may gusto kang gawin, abat di mo nagagawa yan, gusto mo nang magmadali para ito'y tupdin. Gayon din ang Ama. Ngunit magkaiba lang sa tao't siya. Gusto man gawin, gusto niya mang gawin, at gusto niya nang tupdin, pinagsusuri niyang mabuti kung marapat na nga at takdana. Ngunit sa tao, pag gusto, ura-urada, kahit di pinagnilayan, gagawin at gagawin, bandang huli, pagsisisi. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Mapapalad kayong mga kalalakihan. Damdamin nyo't isipay taglayay amang mahal, sapagkat pinakamahirap akayin ng kalalakihan, nang dahil sila'y nagsasabing, aba, baka ako'y pagtawanan. Subalit kapapalad ninyong ang isip at damdamin, di nyo kinahihiyang kayo'y makita sa isang umpukan o samahan ng pakikiisa sa kabanalan. Sapagkat di nga lahat ng tao ay susunod at tutupad sa larangang kabanalan. Ngunit kay palad ninyong sumusunod, gumugusto sa kalooban ng Ama. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kumusta ka na? Tumakbo ka nga. Aba, hindi ka na yata patingkod-tingkod na. Medyo straight body ka na. Straight body pa. Sige, okay. Straight body. Ba, hindi ka na kubikong. Nanguna ka makita niya po kung sa taglay mong karamdaman na yan. Balik natin kung ano ang style mo. Pahiram nga po. Sabi niya, lumakad ka nga straight body. At titingnan niya yun ng Ama kung anong unang pinangako mo nung naroon ka. Ang sabi mo, babalik na po ako, isya na lamang po ang paglilingkuran. Narinig mo? Tingnan natin. Alam kong may magagawa ang Ama. Parte-parte. Diyan nasusukat ang tao. Diyan nasusubok ang tao pag napagbibigyan nito. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, bigay sa kanya. Manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Parang awit lang yan. Pag ika'y taong umaawit at pinakatarik-tarik, pinakataas-taas at di maabot, sigurado pipiyok. Subalit, kung idadaan mo sa pagpapakababa at ika'y magpapakumbaba, habang ika'y tinataas sa lupa, lalo kang natutuwa. Alam kong may, nabago na naman ay termino. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo, parte-parte, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Yan, lagi niyong tatandaan, mga hinahain at hinahandog sa inyo, iba't ibang lasa, iba't iba pinagmulang tao.
Subalit, ang hanging nilalanghap nyo at ang inyong tinititigang langit at lupa, isa lang ang lumikha. At kayo nasa gitna. Kaya sinong dapat nyong tingalain at ibaba? Di nga ba't ang isang tagapaglikha? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaon baga, may pinagtitibay ang loob, nililiwanagan ang isip, sinisidla ng unawa, upang tuwirang tumupad at gumanap. At ang bawat pinaglilingkuran naman, kundi pawang makakakita, at di pawang makaririnig sila, nang mabuti pawang nilalahad nila, anong mapapalat kakamti ng tao sa lupa. Kaya naman patotoo, hindi lahat ay gagamitin sa mundo, subalit kung lahat ay makikinig sa Ama, lahat ay makikinabang sa Kanya. Pawang katotohanan din ang aking tinuturan. Kung ganang pagkatao'y wala kayong mababaybay na ganito, ni hindi ninyo maririnig ang ganang kataga ko at mga kastagang salitang binigkas ko. Kaya't kung papaano ang dila ay ginagamit ko, gagamitin ko rin naman ang tenga nyo upang marinig nyo mga salita't binibigkas ng tao na tulad nyong kapwa-tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Puso ninyong nagmamahal, patuloy na mapawang kasiyahan, at patuloy nyong madama, Diyos na di nyo nasisilayan. Walang maliw kailanman noon at ngayon, magpakailanman, sa paglingap at pagpapakatuto sa ibabaw ng lupa. O tao, halina kayo, tantuin bulayin, pagnilayan, tinuran. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Oh, kumusta na ang balakang mo? Tingnan natin ang pagka-military, ha? Buhay po ba ang Diyos? Kumusta kayo? Salamat sa Panginoon. Tagano ka rin kayo? Oo, makabebe. Tapos sasabihin ng iba, pasensya na po, hindi po kami makarating kasi taga saan ka ba? Taga Baliwag pa. Pasensya na po, ali kami miratang. Tagano ka rin ka? Taga Sandra Kepa. Alin kaya ang malayo? Ang Makabebe, ang Manila, at San Roque, at Baliwag. Talagang ang tao, matwid na mapangatiran, baloktot ang dahilan. Buhay ba nga, Ma? Napakabuti ng Ama. Isang halimbawa lang yun. Wala akong pinatatamaan, ha? Baka naman paglabas nyo, pinarunggitan na naman ako. Ang tao mahilig magkasalang isip. Tama baga? Alam nyo, paano ninyong makakamta ng binimithi ninyo kung binibigyan yung masamang kahulugan ng mabuting salita? Kung binibigyan yung masamang kahulugan ng mabuting gawa? Kung binibigyan yung masamang salita, masamang gawa, ang totoong tamang gawa? Mga mahal, magnilay, magbulay, magtanto kayong lubos. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo. Mga minamahal ko, tayo ka nga. Tingnan ko kung katulad kanyang mataapang lakad. Ayoko nang dumada eh. Sige. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya
inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Hindi naman balian para hindi mo idiretso. Pagka winika niya, balik, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Sigurado, pag dumiretso ka na ng lakad niyan, bukas wala ka na rito. Yun ang totoo. Oh, sige nga. Halika, kumusta ka na ba? Oh, kumusta? Sa katotohanan lang, di ka naman nakalalakad na mag-isang walang hawak eh. Pinalakad kang isa, walang kasama. Nawa, makita mo yun at mapagtanto mo, yung kasama mo, iniwanan mo, ngunit nakakabang ka. Sino kaya kasama mo kaninang umakabang ka? Kumusta ka na? Sige, yunat mo nga. Sige. Kaya mo pa. Ayaw mo na. O, sige. Sa bawat araw, iba't iba ang pinangyayari sa lupa. Iba't iba ang mga biyayang nakakamta ng tao sa lupa. Iba't iba ang gustong gawin at makita ng tao sa lupa. Subalit ang Ama, isang-isa lang ang layon at nasa niya, lahat kayo'y magkaisa sa Kanya. Kaya naman, itong Amang walang maliw sa pag-aaruga at paglingap, ang nasa niyang makita, matumpak bataba, mga anak niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kumusta na? Taga saan ka ba? Ay, taong gigi, malayo-layong. Giginto, lagpas lang yan ang Pulilan. Lagpas lang yan ang Baliwag. Lagpas lang yan ang Tabang. Tama ba? Kaya malayo pa rin ang Manila. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kumusta? Gusto mo pa yan?
litid ang may diferensya mo. Batahin mo lang. Si Apo Kunsi nga, naputo lang litid. Nabuo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dakila ba ang Ama? Paano ba'y Riverhel? Napakabuti ng Diyos. Talagang si Kalaban pinapatay ang tao Pero ang Diyos binubuhay niya ang tao. Ano? Gusto mo bang mabuhay sa Diyos o mabuhay ka kay Satanas? Alin ang gusto mo? Tungkod o wala? Anong gusto mo ngayong maoras na ito? Mawala na. Bukas wala ka rin. Buhay ba ang Diyos? Sigurado yun. Buhay ba ang Diyos? Walang yang hiya. Kaya nga po kunsing na yan. Kaya pala kaya akong pagalingin ngayon. Gusto pa ako magbalik bukas. Abay, ako ba yun? Sa totoo lang kahit dumating kayo ngayon, bukas wala kayo. Dumating kayo ngayon, bukas wala kayo. Hindi ako magtatanong At, siyempre naman, yung matay ginagalugad lang. Ngunit di kayo hahanapin sapagkat di kayo maaaring sabihin, dumito kayo, wala namang ibabayad sa inyo. At di rin kayo nagbabayad, di ba ga? Walang ipakakain sa inyo, di naman din kayo nagpapakain, di ba? Kaya, yung gusto'y gumusto, yung ayaw ay pwede. Pwedeng gumustong umuwi, pwedeng manahang bumalik, pwedeng ayaw na, bahala kayo. Basta wag nyo lang lilimutin ang Diyos na bumubuhay sa inyo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tama ba? Alam lahat ng tao yan. Kaya lang pag nakauwi na, ewan ko kung anong gusto pa ng tao. At ewan ko rin kung anong gagawin pagdating sa bahay. Ano? Ano po? Si Apo Kunsing di alam. Pero ang Diyos na nakakakita, alam kung anong ginagawa niyo sa isa't isa. Tama po ba? Kaya may alam din ang Espiritu para alamin kung ano at ano at ano at ano at sino ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagarian, kayong ganap. Masaya ba ang buhay? Pababalikin pa pala ako'y kalayo ko. Tatanungin yan, hindi po ba pwedeng doon na lang po ako mahaplas? Isa ng pangyayari, kailangan banyusin ka kailangan kang bumalik ka. Hindi po ba pwedeng sa amin na lang? Marunong ka pala, ba't pumunta ka pa rito? Buhay ba ang Diyos? Tama ba? Pag man sumagot ka ng ganong kasupladahan, suplada siya. Marunong nga pala siya, ba't pumunta pa rito? Kaya nga siya pinapupunta rito, hindi naman siya magbabanyo sa sarili niya Buhay ba ang Diyos? O pagkatapos pag sinabi mong, hindi pwede, sino magbabanyo? Pwede po bang ako na lang? Pwede ka pala, ba't pumunta ka pa rito? Nagagastos ka pa ng pamasahit, gasolina. Tama ba? Kung minsan may tinatanong ang tao at pag sinagot mo'y galit pa. Hindi naman tama ang tinatanong niya. Buhay ba ang Diyos? Ganyan din ang pagtatanong sa Ama kung minsan, Diyos ko! Ba't ba nagkaganito buhay ko? Ba, sabi ng Ama, ano ba anak ginawa ko sa'yo? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Diyos? Yan. Kung minsan sasabihin ng tao, Diyos ko, bakit ang hirap ng buhay ko? Ba, sinabi ba ng Diyos nang isinilang ang mga tao'y mayaman na? Tandaan ninyo, nagsimula sa hirap ng buhay ang mundong ito. Pagbubungkal, pangangalaga at pagtatanim ang unang panahon. Si Adan, anong ginawa? Nagbungkal ng lupa. Si Abraham, anong ginawa? Nangalaga ng hayop, nagtanim ng lupa, nagtanim sa lupa. Si Noe, anong ginawa? Magtanim ng mga laman, nag-alaga ng hayop at kung ano-ano pa. Sinong pinangasiwa ng Ama sa mga nilikha niya? Hindi ba't kayo? Tao. Anong ginawa sa mga nilikha niya? Inabuso. Ano ngayon ang tanong nyo? Ba't kayo nagtatanong? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya, anong sabi niya? Ang labis ay kinakalos, ang kulang ay pupunuan.
Ang mali ay itatama, ang baluktot ay iuunat, ang dilim ay tatanglawan. Kaya kung siyang hahanapin, paano ka maliligaw? Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kay inyong kamtan, maliwanag na pangunawa, sa inyo ay manahan, upang maabot matalos nyo ang kaloob at kagustuhan ng di nyo nasisilayan, subalit may ginagawa sa inyo, araw at gabi man. Sino kaya siya? Langhapin nyong hangin, mababatid nyo ang Diyos nyo. Pagharian kayo, mga minamahal ko, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong may galak sa puso nyo, matigim ng ligaya, saya, at kapayapaan ng kaisipan, kapanagatagan at pagmamahal, na taglay ng Ama lahat-yaan sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa pangalang Heso Kristo. Pagpalain kayo. Tayo na. May bukas pa. Baka bilis eka. Halina kayo. Pumila na.